Mabilis na tsikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Tuloy-tuloy ang kulitan ng Sparkle Star sa Canada matapos ang naging mainit na pagsalubong ng mga kapuso sa Calgary. On the way na sila sa Toronto. Magpe-perform sila sa Toronto Pavilion kung saan magbubukas ang gates ng 7 p.m. Canada time. Tuloy-tuloy ang kasiyahan sa happy time ng bayan. Mas pinaaga ang kulitan ng TikTok clock na mapapanood na tuwing alas 11 ng umaga simula bukas, April 8. Simulcast na ito Lunes hanggang Biyernes sa GMA at GTV. Pinakamalakas sa loob ng isang siglo ang pambihirang lindol na tumama sa New York, New Jersey at ilan pang bahagi ng East Coast ng Amerika kahapon. Wala namang nasaktan pero nakaranas pa rin ng aftershock. Nakatutok si JP Soriano. Umuga ang paligid ng Statue of Liberty. A place where children can seek Nahinto ang humanitarian pulong services and ng United Nations Security Council. At ang pamosong skyline ng Manhattan, tila naalog. Ang city that never sleeps, pinakaba ng biglang pagyanig umaga nitong Biyernes. At hindi lang sa New York City ramdam ang lindol, pati sa katabing New Jersey, kung saan napatakbo ang asong yan sa lakas ng lindol. Nahulog ang ilang painting sa isang bahay. Ang lalaking ito na nagre-record sana ng pagtugtog, napatigil dahil sa pagyanig. Ayon sa US Geological Survey, sa New Jersey ang epicenter ng 4.8 magnitude na lindol. Mababaw lang din ang pinagmulan nito, 4.7 kilometers, kaya mas ramdam ang pagyanig. We have not felt the magnitude of an earthquake of this level since about 2011. This is one of the largest earthquakes on the East Coast occur in the last century. Walang naitalang nasaktan sa lindol at wala ring naiulat na malaking pinsala. Wala namang naiulat na naapektohang Pinoy ayon sa ating konsulado sa New York City. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. O sino bumaba ang single sa kuryente ng Meralco ngayong Abril? Ayon kay Meralco Corporate Communications Head Joe Zaldariaga, dahil po yan sa mababang generation at transmission charges. Para sa generation charge, bumaba raw ang cost ng natural gas. Nakaambag naman daw sa posibleng bawas singil sa transmission charge ang pagsuspindi ng Energy Regulatory Commission sa kasunduan sa reserve market. Train of cuteness ang hatid ng Wolf Express sa Turkiye para sa mga disabled na aso. Ang mga plastic barrel na nakakabit sa ATV iniikot ng isang animal lover sa kaya mga asong hindi na makalakad. Inaalagaan ang mga fur baby sa isang shelter kasamang mahigit 500 hayop na na-rescue rin. Nakuha ng ating bida ang ideya ng ipag-drive sa iba't ibang lugar ang paralyzed niyang ama. Laya naman daw niyang iparamdam sa mga aso ang ganda ng paligid at simoy ng hangin. Narito ang iba pang balitang tinutukan ng 24 oras weekend. Traffic summit na layong maresolba ang mga issue sa trapiko sa bansa. Ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos. Tauhan ng Sultan Kudarat State University, nakitang patay sa ilog, may mga tama ng bala at saksak sa katawan. At Pilipina kabilang sa 5 patay sa nasunog na gusali sa Sharjah, United Arab Emirates. Mister niyang Pinoy, nasa ICU, habang 10 pang Pinoy, sugatan. Mga kapuso, maging updated sa showbiz happenings anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.